Good evening, Ma'am Cham. I am Jade, a third-year Bachelor of Science in Development Communication student at Bukidnon State University. I am currently working on my knowledge management codification activity, which is a requirement for a DC 169 knowledge management subject. May I kindly ask if I could interview you, Ma'am Cham? Hello, Miss Jade. Yes po, pwede niyo naman po akong i-interview. Ma'am Cham, may I ask you first if unsa imong full name and your work and how many years of experience do you have? So, I am Chami Bitonio and I am currently working as a front desk staff in one clinic. And then, naga-duty po ko night shift as a customer service representative. Home base lang siya. And I've been working for like a year, more than a year na actually. We'll proceed with the tacit knowledge exploration. First, I want to ask you, unsa nga mga skills ang imong permi gamiton kada adlaw nga wala nimo natun-an sa eskwelahan? So, based ako ang work ang usually jud ako ginagamit is communication skills ug maupod na siya ang medyo wala kay natutukan og study katong eskwela pa ko based sa ako ang giskwelahan na murag wala kay siya gitulo sa mo kay kung wala ko ni trabaho ging ani afraid gihapon ko mag-istoryag tao or ma-awkwardan gihapon ko makig-communicate sa tao, but natun-an ako siya along the way tungod lang sa akong mga experiences kay og sa ako ang mga work like aning sa front desk na ko kay ako man jud ang mo-cater og tao, so mao jud na akong permanente gamit ang communication skills jud usually og daily na akong gamit. Same pud sa akong isa ko work na customer service, kuan jud ang ako ang pinakagamit communication skills. Describe a task that requires experience rather than just following instructions. Siguro ang skills nga kinahanglan og experience kaysa anang matun-an nimo sa instruction is skills nga kanang managing skills or kanang mag-handle bito ka sa isa ka butang o sa isa ka situation, sa isa ka team, ay nga nagod mag-handle ka sa isa ka bagay. Murag mas okay nga may experience ka ana nga mga butang kaysa oo mabasa nimo siya, matun-an nimo siya, pero iba gid nang ma-master nimo ba, iba gid nang kuan ka nang iba gid na pagkarang well trained ka or kanang hasa ka sa ingana nga butang kanang mag-manage bitaw hasa ka sa ingana kay syempre pag ingana nga butang asahan manggod ka sa ubang tao, so pag first timer ka, di ba, does it make sense po? Giunsa nimo na pag-develop ang imong kamaayo or expertise ana sa imong trabaho? Kanang kuan lang, just keep on learning lang jud. Kung unsa ang imong mga wala pa nabalaan, lang studyhan lang or i-research nimo ana lang, just keep on growing lang jud kay along the way ang isa ka butang nga dili nimo ma-master jud na nimo labi nag-imuhan ang gitun-an jud or imuhang gistudyhan. So ngana lang magkuan lang jud ka, mag-explore ka. Sa nga mga mistakes nga ga-help sa imuha para maka-learn kag ayo? Sa mga mistake kanang mga small inconvenience lang, like kanang naay complain sige mo question. Usually pag abot sa mistake, mga minimal mistake lang siya, like minimal lang siya na inconvenience, dili ko siya maka-apekto, pero mao na ang nag-help sa kuha para makamatngon or para maka-realize nga maski unsa na kagamay dapat kung mabuhat ka sa isa ka butang ug pwede nga i-perfect nimo
buhaton jud nimo ng best na para ma-perfect jud mo, para walay complaint. Kay if may complaint, mabuto man ta. Kung magtudlo ka sa imong skills, what something we could only learn by doing? If magtudlo man gani ko sa isa ka tao, siguro ang first nila nga matunan, if itulon ako akong or i-share na akong skills, ang first nila na matunan is mga basic lang on how to handle yung mga minimal inconveniences. Ganon. Yun. Pwede na mabalaan. Like, kung saan pag-solve sa isa ka butang. Kaya, pwede na nila mabalaan. Unsa mostly ginabuhat nimo everyday sa imong work? Then, unsaon nimo pag decision kung naay kalit nga problema mo abot? So, ang usually jud na ginabuhat nako sa ako ang work is mag-answer og inquiries, mag-solve og problems or complaint, and then mag-process sa return refund, tapos mag-entertain og buyers or clients or patient. So, mo to usual lang akong ginabuhat sa work. If ever man na-complain, solusyonan lang gihapon. Talk to them nicely, ipasabot kung anong naing ato or why na ay ingon ato. Tapos i-process lang dayon along the way. Dapat dili na siya paabuton og kuan og pila ka oras. Kung kaya ayuson og madalian buhaton para dili na mo abot og pila ka kinaugmaan ang mga complaint or ang mga problema. Hingatol lang, i-process lang og i-entertain lang og paminawon lang kung unsa ang ilang mga hinanakit or ang ilang mga concerns or ilang mga questions or problems para ma-solve og ma-end dayon ang transaction. Nabay mga time gwaps nga naay lisod nga problema sa imong trabaho, then that problem giunsa nimo na siya pag-face? Oo, naay instances sa clinic one time na ang patient and then yung gamot is wala pa. So nag-aware me dito asa mo ang inventory na walay ing ani nga gamot, and then nasuko ang amo kay nganong wala mi nag-inventory. And then ang ako ang gibuhat ato is, of course, nangayo lang kog pasaylo kay sala na ko to, kay dapat alam na ko kung pila ka gamot ang nisulod or ang nigawas, or kung naapabay mga bilin nga gamot or wala na ba. So sala na ko, nag-sorry lang ko, and then nangayo lang ko og stock sa Picas branch kay para lang maka-proceed mi sa procedure kay naa na ang patient nagapaabot na. And then in order na malingaw ang patient, gilibre na lang namo siya complementary ng mga services namo, like kuan na lang namo siya, pa-machine na lang namo siya, mga fat melting na machine para lang dili siya maburiyo. And then na okay naman siya. Ngan kag mga buhatonon gwaps, giunsa nimo na pag-decide kung unsa imong una buhaton? So usahay matambakan manggud kog workloads. So usually ang ginauna gid na kong decide kung unsay unahon is ang katong mga sayon jud, ang mga basic o ang mga dali lang mahuman. Mao gyud ang ako mga i-prayo og una, kay para mahuman na sila, wala na ko, dili na nako silang gidbalikan. Tapos ang mga lisod og kanang mga kailangan investan og time ba, kailangan laanan og time nga mga workloads nako is mao na akong ginapaulahi para go para smooth. For the last nga pangutana, Ma'am Cham, what is your advice for someone nga gusto musulod sa imong trabaho pero bago pa nagsugod? So ang ma-advise lang jud is
mag-research kay naa naman na sa social media tanan ang mga basic to hard naa na tanan sa internet. Mag-research lang and then practice kana, mag-practice jud kay syempre pud ta mag-invest pud tag skills biya. So in order for you na maka-earn og skills, imuha jud ng tun-an ay nga na good, imuhang paglaanan pud nag time, imuha pud ng investan ba, murag mo invest pud kasi imong skills kay syempre mao jud na ang atong puhunan para makatrabaho ta. So mao lang, research niya, mag-study kay masking sa trabaho karon kay kinahanglan gyapon nag-knowledge, dili lang sa school ang research or ang study pati pud sa work. So that's all, Ma'am Cham. Thank you so much and God bless you po. Thank you po.